Hello guys, good morning. So welcome dito sa Greenfield Realty and then welcome dito sa Del Gallego, Camarines Sur kung saan maglolocate tayo ng isang property na may sukat na 3 hectares. Ano po? And then at the same time, ito po ay along Cemented Barangay Road na po tayo and then meron po tayong frontage. Ayan. So mamaya i-reveal ko lahat yan. Pero pakita ko muna po sa inyo, habang hindi natin pinapasok si property, pakita ko muna po sa inyo yung pinaka-view nitong lugar na to. So maa-amaze po agad tayo dito sa may pinaka-kalsada pa lang. Ayan, ang ganda. Siyempre, bago natin pasukin si 3 hectares, as always, paki-like, paki-share, and subscribe sa ating YouTube channel. And then, lagi po nating i-hit yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga properties po na ibablog po natin. Ano po? Ayan. So, tara. Pasok tayo kay 3 hectares. So, dito yung way natin para makapasok tayo. Medyo elevated po tayo pagdating po dun sa may pinaka line ng road na po natin. Ano po? So, mapapansin natin, ito po yung road natin and then medyo elevated po tayo ng konti. Siguro at least mga nasa 3 meters. Ayan. So, medyo mataas lang ng konting-konti. Kagandahan yan. Hindi bahain itong lugar na to. Yan, pasok tayo. Wow, pagbungad pa lang natin, makikita na natin yung langka, mangga, niyog. So, ayun yung line ng kuryente natin, no? Medyo madamo lang dito sa may pinakaunahan. And then, take note po, itong si property ay mayroong kasama ng bahay. So, pag inabil niyo po si property, may instant titirahan na po kayo. Ganda. Ayan, so nakapasok na tayo ng pinakaunahan ni property. So ito po yung pinakabahay, mamaya lalapitan natin yan. Pero pakita ko muna po sa inyo, ano. So meron tayong mga puno ng santol dito and then may mga hardwood na rin tayo. Ayan lang ka. Mangga. Anong klaseng mangga po kaya ito? Indian mango. Mr. Apple? May mahogany din po. Ang laki ng langka. Puro hinog na po yung bayabas, ha. Bakit po merong tong bakod na kahoy? Parang pinagtalian lang ng kambing. So, ikot tayo kay property. Medyo may kasukalan lang. So, meron tayong puno ng pili dito. Ito yung star apple natin. Yan, laki ng langka. So yung bahay po na nakapaloob kay property ay sementado naman po. Ano po? Pero konting renovate po sa kanya. Kaya lang hindi tayo makakapasok kasi nakalock. Pero yung bubong niya is okay pa naman. So bagong-bago pa naman yung bubong. Meron silang kitchen dito. So, I think ito ay CR. Kailang di tayo makapasok eh. And then, may line ng kuryente. Ayan po. So, hindi tayo mamumblema. Meron din tayo ditong dalong yan kung tawagin yung kahawig po ng langka. So, ginugulay yan.
merong kamyas. So yan, ikot pa rin tayo kay property dito sa 3 hectares po. Ano po? So nandito kami sa medyo pinakalikod. Nag-shortcut ako dun sa may buhat dun sa bahay kasi medyo masukal. So dito na kami dumaan sa may pinakalikod kung saan si property po ay bakod na po. Ano po, kung mapapansin nyo itong hilera ng niyog na yan po yung pinaka-boundary niya to another property. And then kung mapapansin nyo po yung malinis na yon, yan. Lapit tayo para makita lang natin. Ito po ay hindi na po sakop ng 3 hectares. So yan, nagtatanim sila dyan. And then yung bakod natin medyo bumagsak na. Ayan. So bakod naman si 3 hectares kaya hindi tayo maliligaw. Yung niyog natin medyo katatanim lang. Bali kung ito total po natin yung mga bagong tanim and then yung mga namumunga na, siya po ay maglalaro sa nasa 100 kapuno. So konti lang yung tanim natin. Mga batang-bata pa yung niyog. Halos katatanim lang niya. Kung tayo po ay lalabas dun sa may pinaka-national road po natin, sa provincial road, tayo po ay magko-consume ng halos nasa 9 kilometers po. Ano po. Pero kagandahan po kay property, dun sa pinaka-road niya, patungo dito sa 3 hectares, almost cemented road po. So, walang magiging hassle dun sa ating travel. Ayan, ikot pa rin tayo kay property. Bali dun sa kinakatayuan ng aking mga kasama, medyo palusong na po tayo. Ano po, so nandyan din po yung pinaka-source ng tubig natin kung saan meron tayong sapa, pero binisita na po nila. Sa ngayon daw po, kung hindi nag-uulan dito, so medyo iga o tuyot yung ating pinaka-source ng tubig. Pababa na siya. So dito sa part na to, medyo palusong na tayo kung saan dito ako nakatayo and then lulusong tayo papunta dyan. So nandyan yung pinaka-source ng ating tubig kung saan meron tayong sapa. Pero ayon dun sa lumusong na kasama ko, wala daw siyang tubig ngayon. So naiga siya kasi hindi pa masyadong nag-iinulan dito sa Quezon. And then kanina, pinaikot ko na rin po siya dyan. So medyo masukal, kaya hindi na tayo papasok. Pero yung sukal niya, as in, sukal na puro kahoy, katulad po nito, o yung mga sangay na ganyan. So wala siya masyadong damo, pero yun nga po, may mga kahoy na ready ng ulingin. So, kitang-kita naman natin, ano, puro kahoy yung nandyan. Malalim ba? Hindi naman. Hindi. Yan, papasukin natin yung part ng medyo maraming kahoy o yung kakahuyan kung tawagin. Ano po? So, kailangan talaga natin pasukin para mapakita ko po sa inyo yung reality talaga ng property. Wala tayong choice, pero ingat-ingat na lang po tayo. So, dito ako galing kanina sa mga niyuga na yan, and then papasukin na natin yung dulo ni property kung saan nga po ang maraming kahoy. So, try natin. Ayan, lakad tayo. Puro kahoy dito. Anong mga kahoy? Batino? Ah? Batino, mahogany. May 4 tayong rambutan. Ano pa? May santol. Daming kahoy, ano?
May mga santol pa. Oo nga. Ito malalaking kahoy na to. Ano to? Ilang. Uy, may santol. May bunga na din. Yan, yung rambutan na mo. Namumunga na. Ay, sisi mo. Yan, rambutan mo. Yan, laking tao yan. Ito, puro rambutan to. Ayan. Oo nga. Oh, ganyan. Ito, santol. Ang laki, no? Ang lalaki ng puno. Pwede po bang i-ano to? Ipaputol? Tapos ito po yung pinaka-source ng tubig natin. Kaya lang wala ngang tubig. Tapos ito po, liliban pa po ba tayo doon sa ano? Pagkatapos ito nating sasapa na to, liliban pa tayo doon. Okay. Pero wala na tayong susuotan eh. Wala na. Ha? Wala po ba anaconda dito? Ang laki ng puno na to. Ano po ito? Ano yan? Biglang verde. Oo nga. Ano, kahoy gubat? Kahoy gubat. Di na tayo pupunta doon. Wala na tayong susuotan eh. Pero kita naman hanggang. O, kita. O, pantay naman siya. Saka, ano, hindi po siya masyadong, ano, pataas. Pagdating doon sa may pagka-slope, ang pantay na yung ibabaw. Ano po? Okay naman yung, okay yung terrain ng lupa. Ang ganda. Ay, medyo paakyat po dahil kanina lumusong naman po ako, so pabalik namin medyo paakyat, pero napaka-gradual naman. Carry natin, hindi mahirap, and then hindi rin mahingal. So yung pinakahadlang natin para makapasok tayo kay property is yung talagang sukal, pero kung iikutin natin si property, kayang-kaya naman po. Ito yung magandang train ng mga lupa na medyo may pagka-gradual slope, kasi nga po ay hindi po siya naiigahan ng or naiistakan ng tubig, ay hindi na po. So ayan, ikot pa rin tayo kay property. So explain ko na po about sa documents itong property na to. Ito po ay TCT title, and then patay na po si seller. So yung mga anak na lang po ang nagbebenta. Ano po? So dun sa pricing na ibibigay po nila sa atin, sila po ay magneneto, meaning wala na po silang sasagutin. And then about naman po dun sa sukat ng ating property, ito po ay may dati ng sukat. So ang maganda na lang po ay pa-relocate natin para mas makita po natin yung pinaka-boundary niya to another property. About naman po dun sa Amilyaran, ito naman po ay updated po yung ating mga tax po. Ano po? At dun sa ibibigay na pricing po ng ating seller, sila po ay magneneto kung tawagin. So wala na po silang sasagutin dun sa kanilang price. So meaning po, lahat po ng gastusin ay sasagutin ng ating buyer. So nakapaloob po dyan yung ating deed of sale, transfer, capital gain tax, and then yung sukat po. Ano po? Kagandahan kay property, may instant bahay ka na, and then along barangay road ka pa. So estimated po natin ang ating pinaka frontage po dun sa ating pinaka road ay halos nasa 50 meters po. Ano po? So medyo mahaba-haba na rin po yan. So yan, bago tayo abutan ng ulan, punta tayo dun sa may pinaka harapan. Ay, ang taas ng damo nga. Parang cannot be to ah. Hindi kaya ah. So medyo mataas yung damo. Hindi tayo makakapunta dun sa harap ng bahay kasi kanina po naggilid lang kami dito dahil sobrang taas nga po ng damo. So dito yung part na hindi namin malakaran. Doon kami nagdaan sa may pinaka katabi ni property kung saan malinis nga po yung dadaanan. So hindi natin kaya. Kailangan ito grass cutter. Balik na lang tayo.
So lakas ng hangin, naabutan na tayo ng bagyo dito kay property. Ayan, so kung maisipan po natin bisitahin si 3 hectares at kung tayo po ay manggagaling from Manila, tayo po ay magko-consume ng halos nasa 7 hours kung tayo po ay may sariling sasakyan na po. So ulitin ko lang po, kagandahan lang po kay property, halos lahat po ng ating dadaanan ay cemented road. So wala tayong magiging hassle dun sa pagpunta natin kay property. Punta pa sana tayo dito, kaya lang talagang masukal na sa dyan yung ulan. So kung i-rate po natin si property, yung pinaka-train po ng lupa niya, ito po ay nasa 50% na flat, and then nasa 50 po yung pagka-gradual slope niya po. Ano po? So dito sa may harapan ng kalsada, buhat dun sa may pinaka-road, pantayan po yan. So pantay na pantay po yan, and then unti-unti po tayong bababa po. So kung saan nandun yung ating kakahuyan. Ayan. Ayan, so inabutan na tayo ng ulan dito. So kung kayo po ay naghahanap ng isang property na hindi naman po ganun kalaki ang sukat, may instant bahay na po, and then meron po tayong source ng kuryente, ng tubig, and then at the same time, tayo po ay along cemented barangay road. Ayan, so malapit din po ito sa school and barangay hall po. Ano po? Ayan, so grab nyo na po itong property na to. Pwede nyo na po kami message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. Ayan. So hindi naman po kalayuan si property. Ano po, pagkatapos po ng Tagkawayan, ayan, Del Gallego na po. So yan, papalabas na po tayo kay property. So in total po, napakaganda po ni farm lot. Ano po, instant bahay po talaga, and then napakaganda po nung pinaka-train ng lupa niya. So pwede po ito sa mga may edad kong mga buyers po na naghahanap ng bakasyonan, and then at the same time, syempre po, farm lot po. Ano po? Ayan. And then bago tayo magbukas ng ating vlog, syempre po, gusto ko magpasalamat dun sa mga buyers ko po na patuloy na nag-aabil sa ating property. Ano po? Ayan. So sunod-sunod po kasi yung mga nasold natin nung nakaraang linggo. So medyo dumalang po yung ating pagbablog. Pero itong week po na to, itong mga susunod na araw, yan, magbablog na po kami ulit, and then sunod-sunod na po iyan. So thank you po sa mga nag-aabil. Ayan. And syempre po, thank you for watching.